Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta ang inyong Biyernes? Thank God it's a Friday and today is August 1. Ingat-ingat sa mga Chino, ito ay Ghost Month, ang August, no? Well, hindi naman dapat siguro paniwalaan 'yan, pero siyempre wala namang mawawala kung tayo ay iiwas, no, sa mga malalaking mga desisyon dahil malay nyo, totoo nga yung pamanhikan ng mga Chino tungkol sa Ghost Month. Siguro pag-usapan natin later on yan. No? Hahanap tayo ng eksperto para pag-usapan ng Ghost Month. Para maiba naman dahil puro politika ang pinag-uusapan natin. Pero ngayon, politika pa rin pag-uusapan natin pero medyo may kinalaman din sa batas. Dapat bang parusahan yung mga pumupula dun sa desisyon ng Korte Suprema na ibinasura ang impeachment complaint laban kay BP Sara? Well, unang-una, no? Sorry na lang talaga sa mga maasim. Pero sa mulat-mula, naniniwala naman ako na talagang walang ibang desisyon ng Korte Suprema kung hindi dapat i-dismiss yan. Kaya importante ako na nagva-vlog eh. Kasi pag ako nag-vlog, meron akong record kung ano yung mga sinabi ko. No? At sa mulat-mula, sinabi ko na talagang madi-dismiss yung kasong yan dahil ang pinagbabawal ng saligang batas ay yung mahigit sa isang beses na impeachment complaint laban sa isang impeachable officer. At syempre, pag pang-apat na impeachment complaint ang naging basihan ng articles of impeachment, yan ay sumusobra sa isa. 4 is more than 1. So sa akin, hindi mo na nga kinakailangan maging abogado para malaman mo na talagang mababasura yan. At ang mas mabuti pa, nagsalita rin ang Korte Suprema tungkol dun sa karapatan ng mga pinapaalis sa pamamagitan ng impeachment na meron silang karapatan na madinig at every stage of the impeachment proceedings. Totoo naman po yan. Kaya nga meron tayong proseso na nakasaad sa saligang batas na kinakailangan dumaan yan sa Committee on Justice at binibigyan ng pagkakataon talaga yung ini-impeach na opisyales na makasagot no, bago magbotohan. So talaga naman pong sa dati-dati na, no, talagang at every stage kapag merong karapatan na mapagkakait sa isang tao, kinakailangan siya ay madinig muna. Pero ngayon malinaw yan na pati sa impeachment ay merong karapatan na madinig ang isang opisyales na tinatangkang paalisin sa pamamagitan ng impeachment. Ngayon, eto na ngayon yung mga maaasim. Si Risa Ontiveros, naaabala ang aking kaluluwa. Ang drama naman yan. Pati kaluluwa naabala dun sa desisyon. Tapos meron pa mga senador ngayon na gumawa pa ng isang resolusyon na nagsasabi na dapat ipagpatuloy ang impeachment. O, sabi ng iba yan ay incitement to sedition dahil yan ay isang tangka na baliwalain ang naging desisyon ng isang kinikilalang judicial organ ng ating gobyerno. No? So incitement daw yan to sedition dahil ang pinagagawa nila isang bagay na labag sa desisyon ng Korte Suprema. No? At siyempre, nandyan si Gadon na nagsabi na tuta daw ang mga mahistrado dahil dinismiss nila ang kaso laban kay BP Sara. Ito namang si Sendanya ng Akbayan, sinabi niya na Supreme Cuddler daw ni Sara Duterte ang mga mahistrado ng Korte Suprema. At itong si Heydarian, okay, self-proclaimed expert on everything. Ang sabi niya, kaya daw ganyan ang butuhan ng Korte Suprema ay 13 sa kanila ay appointees ni Presidente Duterte. Well, alam nyo naman po, sa mulat-mula, ako'y naninindigan na isa sa pinaka-importanting kalayaan ay ang malayang pananalita. At siyempre, ang paninindigan ko yan ay isinasabuhay ko. Talagang walang po pwedeng sumupil sa akin dahil karapatan ko magsalita. At dahil wala naman po pwedeng magsabi na sila lang ang may solusyon sa mga problema ng bayan, kinakailangan hayaan natin ang lahat na magsalita dahil sa pamamagitan ng pananalita, sa pamamagitan ng palitan ng opinyon, ang taong bayan naman ay pwedeng magdesisyon kung ano ang dapat na hakbang na gawin para tayo magkahanap ng solusyon sa ating mga problema. Kaya nga po ang Korte Suprema paulit-ulit na sinasabi na talagang sa taas ng mga karapatang pantao, nasa taas ng importansya ang kalayaan ng malayang pananalita at malayang pag-iisip. Siguro itong karapatan nito ay nakabase na rin sa paniniwala ng lahat ng pananampalataya, Kristyanismo, Islam, Buddhism,
na kung sino man yung Panginoon, yung Supreme Being, ay gumawa ng tao na merong kakayahan mag-isip. At dahil siya ay may kakayahang mag-isip, pwede siya magdesisyon para sa kanyang sarili. Pero kung hindi naman natin hahayaan itong malayang merkado ng idea, hindi rin natin malalaman kung anong katotohanan. Kaya nga, maski yung mga masasakit na mga pananalita, yan ay protektado. In fact, ang sabi ng Korte Suprema, talaga ang dapat bigyan ng proteksyon ay yung mga hindi popular na mga salita. Kasi kung yan naman ay mga popular na salita, bakit mo pa kinakailangang proteksyon? Di ba? Well, ganyan pa rin ang paninindigan ko pagdating doon sa issue na dapat bang maparusahan ang mga pumupula sa Korte Suprema. Ang pinakahuling kliyente ko rito, matindi ang kaso, si Lorraine Badoy. Ngayon, si Lorraine Badoy, yun nga, di umano ay nagbanta daw ng violence against the person of a judge. At syempre, ang sinabi namin dun sa petisyon ni Lorraine Badoy, alam mo, sa mulat-mula, sinabi na ng Korte Suprema, ang mga taong gobyerno, kasama na ang mga maestrado, hindi dapat balat sibuyas pagdating sa kritisismo. At syempre, ang Korte Suprema na mismo nagsabi na kung ang pula sa isang taong gobyerno ay may kinalaman sa kanyang trabaho, hindi yan libelous. At syempre, kung ikaw naman ay pupula dahil sa desisyon ng Korte Suprema, hindi yan dapat maging dahilan para ikaw ay maparusahan. So ako naman ay naninindigan na yung desisyon kay Lorraine Badoy na pinatawan lamang siya ng 30,000 fine ay isang pagkilala sa importansya ng karapatan ng malayang pananalita. Bakit? Pwede naman siyang ipinakulong. Diba? Dahil matindi yung paratang sa kanya na di umano nagbanta siya sa buhay ng isang nakaupong RTC judge. Pwede namang mas malaking fine ang ibinigay sa kanya. Pero dahil parang tapik lang ang binigay sa kanya na 30,000 fine, yan ay nagpapakita na binalanse lang ng Korte Suprema yung napaka-importanting karapatan ng malayang pananalita, doon din naman sa karapatan ng ating hukuman na itaguyod ang integridad ng ating hudikatura. Now, bakit ba kinakailangan itaguyod ang integridad ng ating hudikatura? Hindi naman yan para protektahan talaga yung mga damdamin ng mga justices. Kung hindi gaya ng sinabi ko kahapon, kapag ang taong bayan ay nawala ng tiwala sa hukuman, paano pa sila susunod sa mga desisyon ng hukuman? At kung hindi naman sila susunod sa mga hukuman, paano pa natin magkakaroon ng mapayapang mga pamamaraan para maayos ang mga gusot ng tao sa isa't isa? So talagang kung ninanais natin na magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng tinatawag na rule of law, kinakailangan galangin natin ang desisyon ng Korte Suprema o ng ating mga hukuman. Dahil kung hindi natin gagalangin yan, sino pa? Paano pa natin magkakaroon ng resolusyon yung mga hindi kasunduan? Diba? Magpapatayan na lang tayo at ang resulta magkakaroon ng malawakang violence sa ating lipunan. No? So kinakailangan talaga yung pagbabalanse ng karapatan ng malayang pananalita at yung katungkulan ng hukuman na bantayan din ang integridad ng hukuman upang hindi mawala ang tiwala ng taong bayan sa capacity ng institusyon na magbigay ng katarungan. Kaya nga, ang aking paninindigan, dahil nandyan ang karapatan ng malayang pananalita at nandyan yung importansya ng pananatili ng taong bayan sa integridad ng ating hudikatura, yung balanse na yan, kung ikay magpaparusa, dapat talaga napakaseryoso ng mga paratang laban sa hukuman na to the point na seryosong-seryoso siya na magkakaroon na tinatawag na clear and present danger. Now, doon sa kaso ni Badoy, na ako'y dinipensahan ko naman, ang sabi ng hukuman, kasi makikita natin, nung matapos magbanta sa buhay ng isang West, itong si Dr. Badoy, may mga comments na sumusuporta. So nagpapakita yan na parang naging epektibo daw yung pag-i-incite to violence ni Badoy. Well, ako naman, hindi naman ako talagang completely naniniwala doon, pero sinasabi ko lang na ang naging basihan ng hukuman kung bakit binigyan siya ng tapik sa kamay ay dahil yun na nga, may mga ibang mga tao na matapos mabasa ang mga deklarasyon ni Dr. Badoy ay parang nagkaroon ng opinyon na dapat nga nasaktan yung pagkatao ni Judge Malagar. No? At yan ang dahilan kung bakit binigyan siya ng 30,000 na fine. Pero sabi ko nga, kung sa tingin ng hukuman, ito talaga ay totoong banta sa buhay ni Judge Malagar,
eh hindi lang yan 30,000 fine. Pinakulong pa siya o di naman kaya in-order siguro yung pagsampa ng kasong kriminal laban kay Lorraine Badoy for grave threats. Kasi krimen naman yun kapag ikaw ay nagbanta din sa buhay ng isang tao. Pero wala namang ganun kasi ang ginawa naman ni Lorraine Badoy ay isang kritisismo sa isang desisyon ng mahistrado na hindi dineklara na terorista ang CPP-NPA, gayong ang Amerika, ang European Union at pati ang Pilipinas ay talagang tinuturing namang terorista ang CPP-NPA. Na hindi niya talaga maintindihan bakit ganun ang naging desisyon ng Judge Malagar. Pero ang gaya ng sinabi ko bagamat siya ay napatunayan nagkasala di umano, yung parusa 30,000 lamang. Patunay na binigyan pa rin ng importansya ng hukuman yung karapatan ng malayang pananalita. So ngayon, dapat isa-isahin natin yung mga naging paratang ng mga pumupula sa desisyon. Well, unahin muna natin yung ginawa ng mga 4 na senador na gumawa ng resolusyon na nagsasabi na dapat ituloy ng Korte Suprema ng Senado yung paglilitis kay Inday Sara Duterte. Well, ito ba incitement to sedition? Pwede. Kasi yung incitement to sedition nagsasabi kung ikaw ay magiging balakid para isang ahensya ng gobyerno ay magampan ang kanyang katungkulan. At ang katungkulan talaga ng Korte Suprema ay itaguyod na ang saligang batas ang pinakabataas na batas sa ating bayan. So kung titignan mo, yung resolution itself on its face pwede. Pero bakit naman hindi talaga siya magiging incitement to sedition? Kasi wala namang mangyayari dun sa resolution na yon. Dahil malinaw na bukod dun sa 4 o 5 na tumutol dun sa desisyon ng Korte Suprema, yung 19 na mga senador ay hindi sang-ayon. So walang aksyon na magaganap sa panig ng Senado para baliwalain ang desisyon ng Korte Suprema. At dahil yan naman ay sour graping lamang ng 4 na mga senador, wala talaga namang sedition na pwedeng mangyari dahil ang overwhelming majority ng senador, 19 of them, ay hindi naman sang-ayon dun sa minority view ng 4 na yon. So sa akin dito, hindi ko man gusto si Ontiveros, nasusuka ako sa kanya at ako'y talaga nandidiri sa kanya, hindi naman siya pwedeng patawan ng incitement to sedition kasi nga ang konti-konti naman nila, 4 out of 19. At hindi naman pwedeng maging basihan yan ng kahit ng anong akto ng Senado. Bukod pa dyan, merong ng parliamentary immunity. No? Bagamat ito'y immunity lamang laban sa libel, sa tingin ko, kikilalanan din ng Korte Suprema na hindi rin dapat maging basihan na magkaroon ng liability for contempt ang mga senador sa mga sinasabi nila sa mga official communications sa Senado. Bagamat, kapag sila ay abogado, at nangyari na ito, isang abogadong senador na pinulaan ng desisyon ng Korte Suprema, pwede pa rin madisiplina ng hukuman yung abogadong yon. Because bagamat sila ay abogado, they're also officers of the court. Kaya naman itong si Ontiveros, kung daw ng mga ginangawa, kasi hindi nga abogado, hindi naman niya naintindihan. So, hindi naman siguro magkakaroon ng pananagutan itong Ontiveros neto, bagamat ulitin ko, kadiri-diri talaga siya. At yung mga tao na sumusuporta na baliwalain ang Korte Suprema, mahiya kayo sa inyong mga sarili. Dahil kayong mga senador, meron kayong sinumpuang katungkulan na itataguyod ang saligang batas. Bakit nagsalita na ang Korte Suprema, gusto niyo pa rin suwayin? So basihan yan para kadirihan yung mga sumusuporta sa resolution na yan, pero sa tingin ko, hindi pa rin basihan yan para sila ay mapanagot by way of indirect contempt. Maski na yung statement ni Ontiveros na nadidisturbo ang kanyang kaluluwa, wala naman tayong pakialam sa kaluluwa niya. Kahit magpunta siya sa impyerno, wala tayong pakialam. Diba? Now, tignan naman natin itong si Gadon. Well, si Gadon, ibang klase. Si Gadon kasi, sinabi, tuta yung mga Korte Supremang Maestrado, kaya ganyan ang desisyon. Well, unang-una, paalalahanan ko po sa inyo, record holder po si Gadon. 2 beses na po na-disbar. Ibig sabihin, kung ang tao ay magkakaroon ng 2 buhay, even in his next lifetime, disbarred na siya. Ibig sabihin, wala nang posibilidad na ma-disbar pa si Gadon.
At ano pang sakit dyan sa isang abogado kung hindi ikaw ay madisbar not once, not twice. Kaya kumbaga, halang na talaga ang kaluluwa ni Gadon. Ganun pa man, hindi po yan assurance na hindi siya mapapatawan ng karagdagang parusa ng Korte Suprema. Ito ay tinawag niya na tuta ang mga maestrado, kaya ganyan ang desisyon. Sa tingin ko, yung pananalita ni Gadon ay meron po talaga yung epekto sa taong bayan para mawalan sila ng tiwala sa integridad ng hukuman. Bakit? Kasi baganya't si Gadon ay si Gadon, pinakikinggan siya ng mga loyalista. At dahil merong mga nakikinig sa kanya mga loyalista, miski kaunti lang sila, meron talagang sektor ng lipunan na po pwedeng mawala ng tiwala sa Korte Suprema dahil sa pagsabi niya na tuta ang mga maestrado ng Korte Suprema. So sa tingin ko po, bagamat siya ay disbarred na, baka po pwede pa siyang mapatawan ng pangatlong disbarment. Kung po pwede ba yun? Baka po pwede ba yun? Pero po pwede patawan po yan ng karagdagang parusa. Kung hindi po pagkakakulong, baka yan ay pagbayad ng fine. Now, puntahan naman natin yung sinabi ng congressman ng Akbayan na cuddler daw ng si Sara Duterte, na yung mga maestrado daw ay cuddler ni Sara Duterte dahil kung hindi sila cuddler, hinayaan yung pananagutan. Well, unang-una, Mr. Akbayan, huy, siguro di ka na naman abogado kaya ganyan ka magsalita. Unang-una, merong presumption of innocence. So dahil hindi natuloy ang pagdinig ng kaso laban kay Inday Sara Duterte, ibig sabihin, meron pa rin presumption of innocence. Paano mo tatawagin ang mga justices na cuddler samantalang may presumption of innocence dahil hindi nga natuloy? Wala pang ebidensyang nahahain, puro paratang. Sasabihin mo lang na cuddler kapag alam mong kriminal. Wala namang pagkakasala pang napapatunayan si Inday Sara. Pero anong epekto nito sa hudikatura? Sa tingin ko, may pananagutan yan. Dahil pag sinabi mong cuddler, parang binibigyan ng proteksyon ng hukuman ang isang kriminal. Meron bang mga tao na po pwedeng maniwala rito? Po pwede po dahil nag-number 1 Akbayan. Di ba? Yan ay resulta ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CPP teroristang MPA. Kaya number 1 Akbayan. At sa tingin ko, dahil tinawag niyang cuddler ang Supreme Court, hindi lang niya sinabi na kriminal ang Vice President, sinasabi rin niya na kriminal ang mga maestrado dahil pinagtakban nila ang isang kriminal. O hindi ba mawawalan naman ng respeto at tiwala ang atang bayan dahil sa sinabi na Akbayan na number 1 party list? So kinakailangan, Korte Suprema, patawan ninyo ng parusa itong Akbayan representative na ito. Dahil kinakailangan yung binoto ng taong bayan, siguraduhin natin na sila yung nag-iinganyo na magtiwala sa institusyon. Hindi mawala ng tiwala. Palibasa, kalaban nila sa politika. Pag hindi sinang-ayunan ang isang petisyon para mapaalis yung kalaban, tatawagin na nilang cuddler ang Supreme Court. Sa tingin ko, they breached the line between freedom of expression and protecting the dignity of the court. Finally, si Noel Heyderian. O lahat daw ng justices bumoto dahil ang appointing power ay si Duterte. Let me make it very clear. I do not like Heyderian. I think he is a pretender. I think he is presumptuous. Pero sa sinabi niya na bumoto sila dahil sila ay tao ni Duterte, well, unang-una, hindi po totoo yan. Kasi may isang maestrado, dalawang maestrado na hindi appointed ni Duterte na bumoto in favor of the dismissal. Unang-una, yung sumulat ng decision mismo ay appointee ni Noynoy Aquino, si Senior Justice Marvic Leonen. At siyempre, yung kaisa-isahang appointee ni Marcos Jr., si Justice Raul Villanueva, ay appointee rin ni Marcos. So kung totoo na yung mayorya ay bumoto lamang dahil sa kanilang appointing authority, bakit naman kaya yung sumulat mismo ng desisyon at yung sarili mismong appointee ni Marcos Jr. ay sumang-ayon din sa dismissal? Now, yan ay yung
walang basihan yung paratang na Hiderian. Dapat ba siyang maparusahan? Diyan natin babalansehin. Unang-una, totoo ba yung sinabi ng Hiderian? Alam ng tao hindi. Kasi yung sumulat mismo, hindi rin appointee ni Duterte at yung appointee ni Marcos, sumuporta rin. So, alam ng taong bayan na hindi totoo yung paratang na yan. So, makaka-apekto ba yan sa tiwala ng taong bayan sa hukuman? Sa tingin ko, hindi. Unang-una, galing kasi kay Hiderian. Wala naman na naniniwala kay Hiderian. So, yan pa lang, depensa na niya. Your Honors, I cannot discredit this court. I cannot influence the public from distrusting this court because no one believes me anyway. Number 1 yan. Pero number 2, well, it's a statement of fact na mayorya talagang appointee ni Duterte. Pero what disproves his own assertion is yun nga, yung mga non-appointee si Duterte, bumoto rin. So sa tingin ko, wala namang danyos sa integridad ng hukuman. Pero ang pangunahing dahilan, kasi hindi naman talaga kapanipaniwala si Hiderian. Di ba? So hayaan nyo na. Maasim lang talaga yan. Intindihin na lang natin na talagang ugali ng mga dilawan na sila lang ang tama. At dahil yan ang kanilang ugali, sinuka sila ng taong bayan sa eleksyon. Not twice, but thrice. Di ba? Dahil ang huli naman pagkapanalo ng mga dilawan, Noynoy Aquino. Nanalo nga si Duterte, rejected sila. Nanalo pa yung nanalo pa yung Marcos Jr., rejected din sila. Kaya nga lang, yung pagkapanalo ni Marcos Jr. dahil na rin sa budol galore. So anong aking prediction? Ang aking prediction, well, nakikiisa ako dun sa mga nagsampa ng indirect contempt laban kay Gadon at laban dun sa Akbayan Representative na dapat talaga maparusahan sila for indirect contempt. Yung mga senador at si Hiderian, well, tama na siguro na sinusuka sila ng taong bayan sa kanilang ginagawang mga paratang sa Korte Suprema. Minsan kasi, mas masakit ang suka ng bayan bilang parusa kaysa yung aktwal na parusa ng hukuman.